Magandang araw po sa ating lahat at ang ating tatalakayin po sa ngayon ay tungkol po sa pagpapala. Marami pong turo na tinuturo sa atin ng mga pastors sa mga panahong ito, ngunit iba-iba ang kanilang sinasabi. Nandoon na ang Diyos ay nagbigay lang ng kaligtasan at hindi kayang ibigay ang mga material nating mga pangangailangan. Pero sa oras na ito ay atin pong tatalakayin kung ano po ba ang mga pangako ng Diyos na buhay para sa atin. Basahin po natin sa James 1:17. Ang lahat ng mabuting kaloob at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Sinasabi po sa atin ni Santiago na may mga kaloob na binibigay ng Panginoon sa atin. At dito po ay binanggit ang dalawang klase ng kaloob. Mabuting kaloob at ganap na kaloob. Ito ay good gift, ay sa English ay good gift, at ganap ay yung ganap na kaloob, yun po ay perfect gift. Sa mabuting kaloob, na andun na, kasali na doon ang ating mga pangangailangan sa pisikal, pinansyal, at sa lahat na kailangan ng ating pisikal na katawan. At doon po sa ganap na kaloob, kabilang na po doon ang ating salvation, kaligtasan, ang mga gift of the Holy Spirit. Pero subalit, bakit sa atin na kahit na sinasabi palagi sa atin ng pastor na palagi nating naririnig na ang Diyos ay mapagpala. Ngunit bakit sa pakiwari natin, sa spiritual lang siya na nakakapagbigay ng pagpapala? At tungkol sa ating mga pangangailangan, sa ating mga pisikal, sa ating mga pinansyal, parang hindi siya nakakatulong. Yun ang pakiwari ng mga Kristiyano sa ngayon. Ngunit ano po ba ang sinabi ni Santiago sa kanyang sinabi sa James 1:17? Ang lahat ng mabuting kaloob at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Ang mga tanglaw sa ano po ba ang alam nating tanglaw sa kalangitan? Ito po ba itong nakikita natin mula dito sa mundo, ang araw na nasa labas ng mundo ay nakikita natin. Yan po ay gawa ng Diyos. Isa rin po ang buwan. Ang mundo, gusto ko lang sumunod kayo sa picture ng aking isa sa larawan para maintindihan ninyo kung ano itong sinasabi ni Santiago na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, ang Diyos na ating minamaliit kung minsan. Ito yung gumawa ng mundo. Nakita natin ang mundo, ito ay malaki na para sa atin. Ihambing nyo po iyan sa araw. Ito, kapag hinambing nyo ang mundo sa araw, yan po ay parang tuldok na lamang, hindi na po nakikita. Ngayon, ang equal ng isang araw, kailangan po ng 100 million na earth bago mapantayan ang laki ng araw. Hindi po ba't napaka-wonderful yan, napaka-great ng gumawa. Tapos, yung araw, ang akala ko, yun na ang pinakamalaking tanglaw between. Ngunit hindi po pala. Ihambing nyo ang araw sa malaki pang between. Ang magiging picture po niyan, kapag ihambing nyo, ay para na lang siyang munggo kapag titignan. At meron pang mas malaki dyan. So, hindi na po natin kayang kalkulahin sa ating mga isip kung gaano ang universe ay napakalawak at kung titignan natin ay parang napaka-imposibleng gawin lang ng Diyos lang, ng maliit na Diyos. At ito yung minamaliit nating Diyos sa ating mga pangangailangan. Kung tayo nangangailangan kunyari sa sakit. Sa sakit na lang ay example sa isang simpleng sakit sa ulo. Ano po ba ang ating unang naisip? Gamot o Diyos? Sa gamot, hindi po ba?
At kung yung sakit na yun ay lumala ng ilang mga araw pa, saka na natin maiisip ang ating Diyos. Tapos kapag nanalangin lang tayo ng ilang beses at hindi tayo gumaling, nasasabi na natin na hindi tayo kayang pagalingin ng Diyos. Yan po ang ating minamaliit, ang Diyos na gumawa ng mga tanglaw. At sabi pa ni Santiago, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyang pagbabago. Siya ang Diyos sa panahon ng Genesis, sa panahon ng Revelation, hanggang sa panahon natin ngayon. Meron pong mga pangako na sinabi ng Diyos. Ito ay sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Si Jesus ay naparito dahil po sa pag-ibig ng Diyos, kaya niyang ibigay ang kanyang sarili sa mga taong kanyang nilikha lamang. At naparito siya hindi lang ibigay ang ating eternal life, kundi isang buhay na ganap na masagana. Yun po ang sinabi sa Romans 8:2. Ay sa John 10:10. At pumunta po tayo sa Romans 2 kung ano ang sinabi ni Paul, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang mamuhay po sa lumang tipan ay napakahirap sapagkat hindi po natin talaga kayang sundin ang mga utos ng Diyos. Sila po ay ang pananampalataya po nila ay nababatay sa mga kautusan. Kaya't kapag sila ay nakalabag ng kautusan, talagang literal na sila ay parurusahan. Na andon na ang mga kaparusahan ay kamatayan. Andon ang mga sakit, magre-replika. Ang mga kasalanan pala noon ay magre-replika sa katawan. Kapag ikaw ay nagkasala, hindi ka makikita yon kapag ikaw ay may nagkasakit ng mga leprosy, ganon. At meron, kaya nga po, di ba, yung mga Israelita noon, ilan lamang ang nakapasok sa pinangakong paraiso. Dahil po ito sa kasalanan. At doon sa kasalanan, ang kasalanan ay naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Kaya nagpapasalamat si Paul dahil sa pagparito ni Jesus, ang lahat ng kapangyarihan ng kasalanan na bumabalot sa mga Israelita noon ay nawasak. At ganyan pumasok ang kasaganaan. Dahil sa kanya sa pagsakripisyo ng Panginoong Hesukristo, nawasak ang sumpa na nakarugtong sa mga kautusan at kasaganaan ang pumasok. Lilinawin ko lamang po na ito ang kasaganaang iyon. Ikaw ay mapapalaya sa lahat ng kabihagan ng kaaway. Kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Galatians 4:6. Ito nga po. Yung tatanggap kay Jesus, yun lamang ang makakalasap ng mga masaganang buhay na pangako ng Diyos. Sa Galatians 4:6, at upang patunayan na kayo'y anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu sa kanyang anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Sa pagkamatay ni Jesus, hindi lang salvation, hindi lang kasaganaan ang ating benepisyong natanggap, kundi pati na rin naging anak tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yun po ang adoption natin na tayo ay makakatawag sa Diyos ng Ama-Ama. At kung sinabing Ama-Ama, hindi po ba ang mga tatay natin nga dito sa lupa, yung matinong tatay, hindi nila matitiis ang kanilang mga anak kung sila ay humihingi ng mga bagay na gusto nila. Ikumpara pa natin sa Diyos na lumalang ng mundo, lumalang sa lahat ng bagay.
Bakit hindi niya maibigay ang mga hinihingi mo? Bakit ganun ang ating iniisip? Bakit hindi niya maibigay? Ang Diyos, ang ating Ama, ay maunawain, mapagmahal at nagbibigay. Yun po ang sinasabi sa kanyang sulat. Itutuloy po natin sa Galatians 4, 6, and 7. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Si Jesus ang kanyang tagapagmana. At ano po ba ang minana ni Jesus? Ito po ay ang kaharian ng Diyos. Si Jesus ay tagapagmana at sinabi niya, ikaw rin ay kanyang tagapagmana. Tagapagmana ka rin ng kaharian ng Diyos. At ano po ba ang kaharian ng Diyos? Nais ko lamang linawin na kapag sinasabing kaharian ng Diyos sa Biblia, ito po ay yung mga kaganapan sa langit. At hindi po ito yung place. Hindi po ito yung lugar. Kundi mga kaganapan sa langit ay yung mamanahin. At ang mga kaganapan sa langit, walang sakit, walang kahirapan, walang pagdurusa, walang mga hindi magagandang bagay. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana nito. Kaya sabi nga sa Lord's Prayer, hindi po ba binanggit ang kingdom of God at ang heaven? Iba ang ibig sabihin ng kingdom of God at ang langit. Ang sabi niya sa the Lord's Prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it be in heaven. Kaya kahit na tayo nasa lupa, kung tinanggap na natin si Jesus, matatamasa na natin yung mga pinangako niyang masaganang buhay. Kailan ito nagsimula? Sabi sa Luke 17:21, wala ring magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. Sa English po ay within you, sa loob ninyo. Kaya hindi po ito place dahil sinabi po dito na walang magsasabi na nagsimula na doon nagsimula na ang kaharian ng Diyos. Hindi po ganoon. Ang tinutukoy po doon ay sa inyong buhay kapag once na tinanggap na natin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, magsisimula na rin po ang masaganang buhay na pangako. Hindi po ito kapag namatay na tayo, saka na natin malalasap yung mga pangakong masaganang buhay. At kinumpirma po ito ni Jesus sa John 14:14, kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Ano po ba ang sinabi ni Jesus? Kung hihiling kayo ng anuman, everything that you want, at ibibigay niya. Ngunit bakit sa kabila ng mga pangakong ito, ang mga tao ng Diyos ay nawawalan ng pag-asa na sila ay tutulungan ng Diyos? Bakit nawawalan sila ng pananampalataya sa kalagitnaan ng kanilang mga pagsubok? Ito po ay dahil si Satanas ay hari, ama ng mga kasinungalingan. Siya ang nagsisinungaling para lumayo ka sa kanyang mga pangako, para makalimutan nyo yung mga pangako ng Diyos. At ibalik natin sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. So, ang gawa ng kaaway, pumatay, unbeliever or believers, pinapatay niya yan. At ang manira ng mga relasyon sa pamilya, sa kaibigan, sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, at sa lahat ng mga magagandang relasyon, sinisira niya. At nagnanakaw ng kasayahan ng pamilya, kasayahan mo bilang anak ng Diyos. Kaya merong mga teachings ngayon na nagsasabi na ang milagro na ginagawa ng mga apostol noon ay naglaho na. Ito na ay nagtapos nung namatay na ang mga apostol.
Yun ay isa sa mga kasinungalingan ni Satanas. Yun ang isa sa mga sumira. Si Satanas ang sumira sa relasyon ng tao at ng Diyos noon. Nila Eva at ni Adan. Ninakaw niya ang mga autoridad nila Eva at Adan sa simula. At yun pa rin yung si Satanas na sumisira sa inyo ngayon, sa atin ngayon, sa ating relasyon sa Diyos. At doon nga natin ay natalakay natin na ang totoo nga, ang mga pangako ng Diyos na mga pagpapala. Pumunta naman tayo kung paano mo ito makukuha. Makukuha mo lang ito, ay matatanggap mo lang ito kung uunahin mo ang Diyos. Saliksikin mo ang Diyos, kilalanin mo ang Diyos, at ibibigay niya sa'yo kung ano man ang gusto mo. Amen. Isa na rin dyan, maging masigasig. Masigasig ka sa pagtuklas kung ano nga ang sino nga ba ang Diyos? Ano bang magagawa ng Diyos sa atin? At ano yung mga pangako niya? Hebreo 11:6. Manampalataya ka. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kaya't kung ikaw ay humihingi ng kagalingan, dapat puro ang iyong pananampalataya at naniniwala ka na ang Diyos na yung pinapanalanginan ay kayang gawin ang iyong hinihingi na kagalingan. Kung ikaw ay humihingi ng bendisyon sa iyong negosyo, sa iyong pinansyal, dapat sa iyong loob, alam mo na ang Diyos na iyong hinihingian ay Ama na mapagmahal. At kaya niyang ibigay ang lahat ng iyong kakailanganin dito sa lupa. Dahil kung nabigyan niya tayo ng eternal life, yan pa kaya ang mga kasaganaan na yan? Kasaganaan ng buhay? Kailangan mo rin pong magtiwala. Sumunod. Sa Psalm 34:10. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot. Mulit-muli, sinabi ng Diyos, mabubuting bagay ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya kapag humihingi ka, at kung ito ay makakabuti sa iyo, ito ay ibibigay ng Diyos. Ngunit sa atin, medyo may conflict. May conflict sa pananaw ng tao at sa biblical na ibig sabihin ng mga mabubuting bagay. Kasi kung minsan sa tao, ang mabubuting bagay ay hindi mabuti sa Diyos. Kaya kung ikaw ay humihingi man ng isang karangyaan at hindi na ibigay ng Diyos, marahil yan ay hindi makakabuti sa iyo. Ang mga mabubuting bagay, alam na natin kung ano ang mga mabubuting bagay, more in spiritual. Pero hindi ko sinasabi na hindi kayang ibigay ng Diyos ang iyong mga hinihingi na kailangan ng iyong katawan sa lupa. Pagtitiwala. Proverbs 3:5 and 6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Marami po sa atin kasing mga Kristiyano kung minsan ay hindi parang nakakalimot sa Diyos. Kumikilos na tayo sa sarili nating alam kung ito ay hindi na natin sinasubmit sa Diyos. O Lord, kunyari may mga good news na may trabaho doon. Malaki ang iyong tsansa na makapagtrabaho sa ibang bansa. At sumigi ka na lang. Hindi ka na nagpasabi sa Diyos kung ito ba ay makakabuti sa akin o hindi. Humihingi po ako ng patnubay. Ng iyong patnubay para kung ito ba ay igagrab ko o hindi. Wala na po sa atin yun.
Itutuloy ko sa 6. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ito po ang kailangan natin upang tayo ay mapatnubayan sa Diyos. Hindi po yung ang Diyos natin kasi mayroon siyang theology. Ang biblical mayroong dalawang theology sa about sa prosperity, sa mga masasaganang buhay na sinasabi ng Diyos. Ang una ay yung theology ng tao. Sabi niya sa theology ng tao, tatanggapin kita ang Diyos, gagawin ko ang gusto ko, pagpapalain mo ako. Yun ang theology ng tao. Ang number 2 na theology, biblical theology, tatanggapin ko ang Diyos, susunod ako sa Diyos, lalakad ako sa gusto ng Diyos, at ako ay pagpapalain. Sa ating kung tayo mga Kristiyano at ang isip natin, porke na save ka na, gagawin mo na ang lahat ng gusto mo. Wrong. Hindi mo malalasap ang mga kasaganaan na pinangako ng Diyos. Kung minsan kasi ang tao, marami sa atin, mga taong Kristiyano na, pero sa labas ng church, ginagawa nila yung gusto nila. Nag-iinom, nagchichismisan. Hindi na sila kasi nananalangin eh. Parang sa church na lang yata sila nananalangin. 'Di ba sa church ginagawa natin itong proverbs, yung sa lahat ng gagawin ni alalahanin ng Diyos. Kaya nga kapag sa church kapag opening, kapag bago magsimula ang service, tayo muna mananalangin sa Diyos. Tapos mag-o-offering, mananalangin ulit sa Diyos. Tapos kapag teachings na naman, yung magbabahagi ng salita ng Diyos, mananalangin na naman. Bakit kaya? Ilang oras lang naman yun, pero ilang ulit na nanalangin. Dahil dito, sa lahat ng iyong gagawin, alalahanin mo ang Diyos. Ngunit bakit pag uwi na natin, bakit hindi na natin mapasalamatan ng Diyos? Oh Lord, salamat, nakauwi ako galing sa church. Nakauwi ako naligtas. Lord, salamat, gabi na naman. Salamat at buhay pa ako hanggang ngayon. Paggising sa umaga, Lord, salamat, ginising mo ako, napakabuti mo talaga. Ako ay pupunta sa palengke, ako ay yung patnubayan. Wala na po sa atin yun. Maaalala na naman nating manalangin sa araw ng linggo. Ngunit ang Diyos, pinapaalalahanan tayo sa kanyang mga salita, kaya kailangan nating magbasa. Araw-araw yan, hindi lang sa linggo. Kung minsan pa nga, linggo na nga lang yung natin ng Bible, wala pa tayong dalang Bible. Di ba, babasahin naman ni pastor. Ganon tayo eh. At sa huli, ang pagsunod. Sandali. Nawala ako, sandali. Some, have you... yun na pala yun. Naano ko na. Sorry. Pero yun lang ang aking may babahagi. At sana po ay hindi medyo, kundi tumatak sa inyong mga puso ang aking mga nasabi. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi na ito ay aking sasabihin sa inyo, hindi po ito galing sa aking sariling kaalaman. Hiningi ko ang patnubay ng Diyos na kung ano ang sasabihin ko. Yung kagustuhan mo, Lord, ang masabi ko sa video na ito. Kaya maraming salamat po. Shalom.